Day 2 na ng tour namin dito sa Hokkaido. Dito pa rin kami sa Noboribetsu Onsen. At ang first destination namin ay ang Bear Park. Para makarating doon ay kailangan na namang sumakay dito sa gondola, cable car. Tapos may nakita pa akong malalaking daing. Oh. Sarap siguro nito. Kahit saan dito sa Japan, pwede kang magbilad ng daing. Chari! Ah! Ang dami kong tawa dun sa boss namin. Ang daming alam na kalokohan. Yun daw yung gagawin ng mga magjowa. Hanggang ngayon na nag-i-edit ako ay natatawa pa rin talaga ako. After ng ilang minuto ay nakarating na nga kami dito sa Bear Park. Aura-aura muna si Inday. Buti nga maganda yung panahon. Kasi nung day 1, makulimlim. Tapos nakita namin tong mga osong maliliit. Ang cute! Tapos dito naman kami nagpunta sa malalaking oso. Meron silang 60 plus na oso dito. Imagine, ang dami eh. Naalala ko nung nasa Japan pa ako, winter noon, merong oso na pumasok sa isang mall malapit sa amin. Yung mall na yon, doon kami nag-grocery. Sabi ng mga Hapon, baka wala na daw makain sa bundok yung mga oso, kaya bumababa na sila. Kaya naman, takot kami noon. Kasi nakabike lang kami. Paano pag may biglang sumumpot na oso, day? Ganto pala sila pakainin. Ilalagay mo lang yung pagkain sa butas, tapos i-push mo. Mukhang mabait tong isang osong to. Behave lang siya. Aring isa dinuduk-duk-duk-duk na yung lagay ng pagkain. Tapos sinasabi niya, bigyan niyo ako ng pagkain. Gutom na ako. Nagugutom na ako. Pakainin niyo ako. Charing! Kawawa naman. Hindi nga kami nakapagpakain dyan kasi wala kaming time. Mabilisan din lang kasi yan kasi kailangan namin bumalik agad. May isa pa kasi kaming pupuntahan at sa Sapporo yun. At medyo malayo yun kaya konti lang talaga yung time namin. At eto na nga, pinapakain na yung osong kanina pa nangihingi ng pagkain. Nakakatuwa nga si kuya kasi ang dami niyang dalang pagkain. After namin sa mga oso ay umakyat na kami para makita ang Lake Kotara. Wow, ang ganda. Lalo na sa personal day. Ang ganda talaga ng pasyalan dito sa Japan. Nag-ikot-ikot lang kami saglit tapos umuwi na din kami kasi wala na kaming time dyan. Gusto pa nga sana namin mag-picture-picture sa baba niyan. Kaso napansin namin na wala na yung mga kasama namin. Kaming mga Pilipino na lang ang natira kaya naman dali-dali kami. After ng ilang oras na biyahe, nakarating na kami dito sa Otaro Canal. Isa to sa mga tourist spot dito sa Otaro. Mas maganda pumunta dito pag winter dahil meron ditong Snow Light Festival. Akala mo hindi malamig dahil naka-crop top pa si Inday. Sino ka dyan? Alam nyo, nakakahanga talaga dito sa Japan. Sobrang linis. Wala kang makikitang basura sa kanal, day. Meron silang disiplina. Hindi nila tinatapon yung mga basura kahit saan. Tapos yung may mga alagang hayop, kunyari aso. Tapos kunyari biglang dumumi sa daan. Pupulutin nila yon. Ganun sila kadisiplinado, day. Kaya bilib talaga ako sa mga Hapon. Pagkatapos namin sa Otaro Canal ay nag-ikot-ikot muna kami. Ang Otaro pala ay kilala sa Glassworks. Tapos ay nagbiyahe na kami papuntang hotel sa Sapporo. Ito yung hotel namin. Ay. Hello guys! Lalabas kami. Labas kami na. Aura-aura kami sa labas. Oh. Pagka-check-in namin ay nilapag lang namin yung gamit namin at lumabas ulit kami para mamasyal. Ang Sapporo ay ang capital ng Hokkaido. Dito sa Japan, isa ang Sapporo sa mga dinarayo ng turista. Dahil sa kanilang snow festival. Kilala din ang Sapporo sa ramen at beer. Kaya pag pumunta ka ng Japan, isa to sa puntahan mo. Pagkatapos namin maglibot-libot, bumalik na kami ng hotel. Naalala ko nga, mutik na nga kaming maligaw noon. Buti na lang nakita namin yung isang katrabaho naming Japanese. Tapos sumabay na kami sa kanya papuntang hotel. Tapos ay dinner time na. Sa yakiniku naman kami kumain ngayon. Yakiniku na maraming gulay. Nakakamiss talaga ang pagkain sa Japan. Habang nag-i-edit ako ay nagugutom ako. Parang ang sarap kumain ng yakiniku. Yakiniku King, I miss you. Hi!